Pamilya ni Bato nakiusap na mismo sa gobyerno. Bigyan naman daw ng due process si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan, ang pamilya na mismo ni Bato de la Rosa, at saka si Bato mismo, nagpaabot ng mensahe sa gobyerno, bigyan naman daw siya ng due process. Yan ang panawagan ni Bato at ng pamilya niya sa gobyerno. Bigyan naman daw ng due process. Pag nasiguro naman daw na bibigyan ng due process, magpapakita na daw si Bato. Ngayon daw kasi parang wala siyang nakikitang due process sa gobyerno. Parang wala siyang nakikitang bibigyan siya ng proteksyon ng gobyerno ng due process. Kaya lang, alam niyo ba to, at saka sa pamilya ni Bato at saka mga supporters ng Duterte, ngayon ang bukang bibig nyo, due process. Ha? Ano ba ang nakalagay sa konstitusyon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang sino mang tao na pagkakaitan o kukunin ang buhay, ang kalayaan at ang mga ari-arian ng hindi dinaan sa due process of law. Ngayon, sa tatlong hierarchy na yan, life, liberty, property, alin ang pinaka-importante? Life. Kay Bato, hindi naman buhay ang ipagkakait sa kanya, hindi naman yan papatayin, hindi naman yan, kahit makulong siya doon sa ICC, kahit pa nga makonvict doon, hindi naman, wala namang life, wala namang death penalty doon. Nung isang araw nga, sinintensyahan yung isang militia leader ng Sudan, ang penalty sa kanya, 20 years imprisonment. 20 years. Ay sila Bato, saan kayo inaakusang kaso? Di ba crimes against humanity? Anong ginawa ninyo nung panahon ninyo ni Duterte? Kinuha, pinagkaitan ninyo ng buhay. Buhay, hindi lang kalayaan, hindi lang ari-arian, hindi lang liberty, hindi lang property, life. Diniprive nyo ng life. Ang napakarami nating kababayan, pinalabas nyo ng laban. Di ba? Yan yung pinalabas nyo sa tukhang at double barrel ng laban. Ilalagay lang ni Duterte sa narcolist, patay na. Diniprive nyo ang napakarami nating kababayan. Ayon sa pulis, ang tinanggap nila 6,000. Ayon sa mga human rights groups, 25,000 to 35,000. Yun yung na-deprive ng life. Hindi lang liberty. Kayo ni Duterte, liberty lang ang kung madi-deprive man kayo, liberty, hindi life Pero ngayon, ini-invoke ninyo due process. Bukang bibig ninyo, due process. Sila Torion, due process ang bukang bibig. Sila Cayetano, due process. Si Marcoleta, due process. Lahat kayo, due process. Samantalang, anong ginawa nyo? Extrajudicial killings. Kaya nga extrajudicial, ibig sabihin hindi nyo na dinaan sa prosesong legal Pinagpapatay nyo na lang. Anong justification ni Duterte? Ang justification ni Duterte, wag na yan. Wag nang ikulong yan. Wag nang kasuhan yan. Pag kinasuhan mo yan, kinulong mo yan, papakainin pa natin yan. Papakainin pa ng gobyerno yan. O di ba ganun? So pinatay na lang kaysa sa makulong. Hindi nyo ba naiisip yun? Ang bukang bibig nyo ngayon, due process. Gusto nyo due process at yung pamilya ni Bato, yun ang pinapakiusap nila sa gobyerno, due process. Ay, napaka-ipokrito nyo. Sana ngayon ninyo ma-realize yan ng pamilya ni Bato. Due process ang pinagkait ninyo sa mga kababayan natin. At ang nawala sa kanila, nang pinagkaitan nyo sila ng due process, hindi lang simpleng kalayaan, liberty, kundi buhay. At ano ang justification ni Bato nun? Tama lang yan. Anong justification ng mga DDS? Bakit? Ang dami rin namang pinatay ng mga adik na yan. Di ba? Yan na yun. Ayaw ninyo na idaan sa due process. Ayaw ninyong kasuhan yung mga adik. Ayaw ninyong, kasi pag kinasuhan yung mga adik, dadalhin lang yan sa rehabilitation. Ayaw ninyo yan. Ayaw ninyo na yung mga pusher ay makulong. Ayaw ninyo. Ang gusto ninyo, patayin na lang, sabi ni Duterte. Kung hindi nang lalaban, gatungan ninyo naman laban. Pilitin ninyong manlaban. Kasi pag kinulong nyo pa yan, gastos pa sa gobyerno, magpapakain ka pa niyan. Di ba? Nung tinanong si Duterte niyan sa kulungan, anong sabi ay sa Quadcom? Sabi niya, ganun talaga yung order ko. Di ba? At si Bato, ano naman ang sabi niya? Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Di kung ganun pala, wala kayong pinagsisisihan sa ginawa nyo, di magpa-aresto ka na, sumurinder ka na, pag dumating ang warrant of arrest, pumunta ka na sa ICC, idipinsa mo yan. Ganyan ang dipinsa nyo. Gamitin yung dipinsa yan, na walang mali sa ginawa nyo. Para sa bayan lang ang ginawa nyo.
o bibigyan kayo doon ng due process. Titingnan doon kung ang inyo bang rason sa ginawa ninyong policy ng drug war ay makatarungan. Oh, yan yun. Kaya lang, napaka-ipokrito na itong pamilya ni Duterte ay ni Bato ang panawagan sa gobyerno due process. Ha? Due process. Okay. Anong dininay ninyo? Anong pinagkait ninyo sa napakaraming biktima ng war on drugs? Due process eh. At ang nawala sa kanila, hindi lang simpleng kalayaan. Hindi lang sila nakulong, no? Hindi. Namatay sila. Pinatay sila. Life. At yung sinasabing no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung simpleng ang ari-arian mo, kung kukunin ay dadaan dapat sa proseso. Kung simpleng ikukulong ka, o katulad nga nitong mga corrupt yan ha, napakarami na ng korupsyon nila, napakalinaw. Bakit hindi ka agad-agad makulong? Dahil dinadaan sa due process. Dinadaan sa due process. Kayo, Bato de la Rosa, Duterte, nung panahon ni Digong, ayaw ninyo ng due process kasi sabi nyo ay mahabang proseso pa yan, kakaabala yan. So, anong ginawa? Sabi ni Duterte, palabasin na lang yan, manlaban. Kung ayaw manlaban, pilitin yung manlaban. Di ba? Yun yung policy. Manlaban. Oh. Kasi kapag hindi nanlaban, mahina. Ayaw nila na arestuhin mo, tapos ikukulong, wag na. Oh. Di ba? So, anong ginawa? Diniprive na ng life. Kahit suspitsa pa lang, basta't nasa narcolist ka, yung listahan ng tukhang, kinatuka, ayaw na yun. Di ba? Yan yung malinaw doon. Kaya itong sinasabi ng pamilya ni Bato, wag naman, bigyan naman ng due process. Bibigyan naman yan due process. Kaya lang, doon yan sa daig. Doon sa ICC. Lilitisin yan. Problema, ayaw nyo Ayaw nyo madala doon sa ICC, kaya nagtatago si Bato. Tinatago. Ngayon yung pamilya nakikiusap. Ito yung mga taalyado nila, si Padilla, Marcoleta, si Cayetano. Ang bukang bibig nila, due process. Naisip nyo ba yan nung panahon ni Duterte? Due process. Kasi ngayon, nakikita nila, wala na. Kahit yung pagtatago ni Bato, delikado na yan. Kasi, sinabi na ni John Vic Rimulya. Alam namin, in the past 3 weeks, nitong nakaraang 3 weeks na to, nakaraang 3 linggo, 6 na locations ang pinuntahan ni Bato. At tumutuloy siya sa mga kaibigan niya, sa mga bahay ng kaibigan niya. Yan, kita nyo? So nakikita na siguro ng pamilya, walang saysay na magtago si Bato kasi nasusubaybayan kung nasaan. Nagtatago si Bato, kita ang ulo. Kaya nakikiusap na lang sila sa gobyerno, bigyan naman ng due process. Bibigyan naman ng due process yan. Yun yung hindi nyo binigay sa mga biktima ng war on drugs. Pero sa inyo, binibigay yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.